Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, parang excited ako kasi. Bakit ba? Kasi mayroong isang brother natin na hindi lang siya magpaingay sa pangalan niya. Binigyan ako ng pera. Okay? Sabi niya, Ustad, ibili mo ito, or sabi niya, gamitin mo ito sa pangdadawa. Huwag mo naman isipin 1,000,000. Alhamdulillah. Okay. Mayroong nagbigay sa akin, alhamdulillah, sa awa ng Allah, gamitin daw sa pagdadawa. So naisipan ko, bibili ako yung lapel, yung bang wireless na mic na pwedeng i-connect sa cellphone, ang transmitter, at ito namang microphone na wireless, ilagay ko dito sa aking leeg. So excited ako, brother. Tinitestingan ko, ang ganda pakinggan ang boses. Salamat pala dyan, hindi ko lang banggitin. Salamat pala sa brother nga nagbigay nito. Tingnan mo, brother, oh. Yung pera mong binigay sa akin, binili ko dito. Okay, alhamdulillah. At ginamit ko rin sa pagdadawa, alhamdulillah. So ito mga kapatid, dito ngayon ay tatalakayin ko itong revelation of Allah, Quran. Itong mga issue nila. Nasa kapanahonan daw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Cave of Hira. First revelation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Mount Hira. Ay wala siyang witness. Paano? Walang witness. Pinagmamalaki nila yan, binabato nila sa atin, walang witness. Paano magkakatotoo? Okay? Pero kung tatangin ko kaya sila, sa mga propetang nandyan sa Biblia, sa mga propetang nandyan sa Biblia, sino ba ang mga witnesses? Si Moses nandoon sa Mount Sinai, nakipag-usap siya sa Diyos. Sino ang kasama ni Moses? Sino ang kasama ni Moses sa Mount of Sinai? Sino ang witness na nandoon? May kasama ba si Moses? Si Haron ay iniwanan niya at ang mga Israeli sa baba. Pumunta siya sa Mount Sinai. Doon sa Mount Sinai, sino ang kasama ni Moses? Yan, ibalik ko sa inyo ang tanong. At mga kapatid, tandaan ninyo, ang Quran ay hindi isang aklat na binigay one time. Ang Quran, hindi aklat na binigay ng one time. Ang Quran ay binigay ito with a span of 23 years. Mayroong mga aya, mayroong surah, verse or chapter pag-reveal nito. The first revelation, ang chapter 96 of the Quran, Iqra bismi rabbika. Mga brother, hindi kailangan ang witness necessarily kung nandyan naman ang bagay. Example, sabihin ko, doon ako sa kuweba, may nagbigay sa akin ng ginto. Tanungin ba niyo sa akin? Sino ang witness? Kung binigyan ka ng ginto doon sa kuweba na ikaw lang, Ibrahim, doon ka sa kuweba, binigyan ka ng ginto, may witness? Wala. Sabihin ko wala. Ako lang mag-isa. So, hindi tunay na ginto. Hindi ka nakatanggap ng ginto dahil walang naka-witness. Do you think this kind of reasoning acceptable yan? So, hindi totoo nga nandoon ka, pumunta ka sa isang bundok, may kuweba doon, pumasok ka at binigyan ka ng ginto, wala namang witness So, tama ba yan? Brother, sana ganito ang i-guide ko yung isip niyo. Pagdating ko, sumigaw ako sa inyo, binigyan ako ng ginto, sabihin ninyo, saan ang ginto? Kung totoong binigyan ka ng ginto, Ibrahim, nasaan ang ginto? Yun ang tamang pag-iisip. Di po ba? The same sa Quran. Kung nagdududa kayo nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandoon sa kuweba at binigyan siya ng revelation sa Quran, ang sana, kung if you have a sound mind, sabihin ninyo, sige nga, pakinggan namin. Alam naman namin na hindi ka makabasa, hindi ka makapagsulat. Sige nga, pakinggan namin, ya Muhammad. Pakinggan namin yung natanggap mo sa Mount Hira. Dapat ganoon. Now, nandoon ngayon. Nandito ngayon. Di po ba? The Quran for 23 years.
Mga kapatid, tingnan nyo ang Quran. Kung may pagdududa kayo sa Quran, tingnan nyo, basahin ninyo ang Quran, kikilatasin ninyo, himayin ninyo ang Quran. Gayon din sa amin. Kung kaming mga Muslim may pagdududa kami sa inyong Bible, hinihimay-himay namin ang inyong Bible. Pinag-aralan namin ang inyong Bible para masukat namin kung ito ay totoo ba nagmula sa Diyos. Hindi po ba? Ganun sana ang gawin ninyo. Hindi lang, wala namang witness doon eh. Paano yung natunay na ginto? May kausap naman siya o wala namang nakawitness eh. Bakit naniwala kayo kay Moses? Sino ang witness ni Moses? Sino ang witness ni Elijah? Sino ang witness ni Enoch? Sino ang witness si Adan? Nga si Adan ay nakatanggap siya ng message sa Diyos. Sino ang witness? If you need witnesses, mga kapatid, okay, it's normal. Pero may mga bagay na hindi kailangan ng witnesses. Supposing sinaksak ako. Butas yung gilid ko. Tanungin ko ngayon, sinaksak ako. Sabi niya, sinong witness sa nagsaksak? Sino ang witness? Tingnan mo, sinaksak ako. Tingnan mo, may pali dito. Tingnan mo, dumudugo pa nga, umaags pa ng dugo, sinaksak ako. Wala kang witness eh. Sino ang witness mo? So, hindi kayo maniniwala nga sinaksak ako dahil walang witness. Kahit butas na yung gilid ko. Di po ba? So, ganun mga kapatid. Alhamdulillah. Ito ay si Brother Muing Abdul, watching from Tandag. Tingnan ko nga, i-scan ko dito muna. I-shout out ko ang mga brother. Brother nga nandito. Si Brother Jamil. Okay. Shout out sa inyo. Ito ang aking masabi mga kapatid. Your allegation, Quran, the revelation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could not be a true revelation because there was no witness. Remember, ang tinatawag ng the last verse sa Quran, today al-yawma akmaltu, ang sinasabi, today I have perfected your religion and I have chosen for you Islam is your religion. Ang kasamahan lang ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing sa Madina, 10,000 soldiers. When they entered to Makkah and Makkah surrendered, there were 10,000 soldiers. At ang the last Hajj, including the Makkans, nag-Hajj sila, the last Hajj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not less than we say 30,000 or up to 50,000 mga tao. Dahil even ang lahat ng taga-Makkah, they also participated. So, sa kapanahonan din, another thing, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakasama ang kanyang mga kasamahan, sahaba. Dumating ang lalaki at umupo ang isang lalaki harapan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhod sa tuhod, nag-abot. At sinabihan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong siya, what is Islam? So si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagot siya ng Islam have 5 pillars. Ano naman ang iman? Sumagot si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, the 6 pillars of Islam, inisa-isa. Tinanong naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is ihsan? Sumagot naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang pagkatapos ng usapan, umalis ang lalaki na walang ka sinyal-sinyalis nga nag-travel, puti ang damit, itim ang buhok, puti ang damit, at walang sign of travel. At yung umalis na, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtanong sa kanyang mga sahaba paligid niya, kilala niyo kung sino yun? Sabi ng mga sahaba, ang only Allah and the Prophet know, nakakaalam. Hindi namin kilala ya Rasulullah. Yun si Anghel Gabriel. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Witness, nakakita sila.
May panahon si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang mayroong revelation, he uttered the revelation at nanginginig ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila nga this time si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatanggap ng revelation. And if you are not contented mga kapatid, the biggest and the number one revelation miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam given by Allah sa kanya is the Quran. Read the Quran. Nandito ang Quran. Kung kayo talaga may pagdududa, read the Quran. Iwanan ko kaya ang Seventh-day Adventist Christianity kung hindi dahil sa aking pagbabasa ng Quran? Akala siguro na binayaran ako para ako mag-Muslim. In fact, yung kapatid ko nga si Danilo Poncardas Rumas, isang pastor assigned sa Iligan, and I think retired na siya, sinabihan niya ako, anong nakain mo? Ha? Ikaw dyan ay nag-Muslim, wala kang sahod. Tingnan mo ako. He was very proud that time dahil may sahod siya. Ako wala. Wala akong sahod. So, alhamdulillah, nakapagtrabaho ako sa Saudi 16 years. Nandoon sa Qatar sa awa ng Allah. Nandoon ako sa Qatar for 12 years. Bumalik ako dito. Ngayon, bumalik ako sa nothing. Nagmapakapal ang mukha ko. Humihingi ako sa GCash, humingi ako sa Stars. For what? Hindi na ako nag-isip, mga brother, nga mayayaman ako. Hindi na ako bibili ng kotse. Hindi na ako bibili ng eroplano. Ang hangad ko lamang, ang hingi ng Allah, na itong nalalabi kong buhay, maggamit ko ho sa pagdadawa. Nakabili kami ng amplifier, nakabili kami ng sound system, mga kapatid, nakabili kami ng unan para sa mga bisita, nakabili kami ng banig para sa mga bisita namin. Ito ay tulong. Nakapakain kami, nakabili ka ng bigas para pakain sa mga bisita, nakabili kami ng ulam para sa mga bisita. Kung wala, magulay kami ng malunggay. Lagyan namin ng tanglad, lagyan namin ng asin, kain ng mga bisita. Wala po. Wala kaming sahod dito. Alhamdulillah, kami mga daiya. I'm not only talking to myself, kundi I'm talking to all du'ats in the Philippines. Majority, if not 99%, mga daiya sa Pilipinas ay wala pong sahod. Walang sahod. Literally, wala pong sahod ang mga daiya sa Pilipinas. Mayroon man, pero siguro, sabihin mo na siguro 1%. So, sa amin lang dito, ang amin lamang ay lakas loob. At mayroon dyan mga kapatid, alhamdulillah, dyan sa Saudi Arabia. Sila ni brother, sabihin ko na lang Clay, si brother Clay. Hindi naman siguro alam nila dahil wala namang apelyido. Si brother Clay dyan sa Saudi Arabia. Sa mga kapatid namin dito, nagpadala ng kunting tulong, alhamdulillah mga kapatid, hindi ito masasayang. Dahil ang inyong tulong ay gagamitin namin, wallahi, gamitin namin ito para sa pagdadawa. Gagamitin namin ito sa mga leaflets, para sa mga taong nandiyan sa kadiliman. Gagamitin namin ito para maliwanagan sila kung ano ang Islam at masagot itong mga tirada, itong pangbabato nila sa atin. Balik tayo sa Quran dahil ang Quran ho palagi nilang atake without reading the verse itself. Read the Quran. Meron pa magsabi, ang Quran ay salita ng Satanas. Ang bait naman. Satanas daw ang Quran. Ang galit naman nila. Sabi ko, give me one verse pagpapatunay na ang itong Quran ay salita ni Satanas. So many verses in the Quran avoid Satan because Satan is your yung mga clear na kaaway, apparent enemy si Satanas. Avoid the work of Satan, the handiwork of Satan. Gambling, the handiwork of Satan. So paano ito? Avoid Satan. Many verses in the Quran avoid Satan. Paano ito masabi ninyo na ang Quran ay word of Satan? So, ito mga kapatid, talagang nagpakita lamang ang mga kalokohan. Na ang mga, sabihin lang namin mga Kristiyano, sa inggit, sa galit ninyo lamang pinapairal ang kaignorantihan, kamangmangan. Please naman,
Kung gusto kayong malaman ng Islam, hihingi kayo ng mga basahin. Maghanap kayo ng Quran. Nandyan naman siguro sa Google, ha? Nandyan dyan ang Google sa alin, pwede nyo, tatabasahin ninyo. Kung ang Quran ba ay kopya, ang Quran ba ay gawa-gawa, sinulat ba ng isang tao. So, maraming salamat sa nandito, inshallah. Basahin ko lang dito, shout out ko kung sino ang nandito, inshallah. Jamil, watching from Tandag. So, maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.